Panibagong vlog, panibagong recipe ang isi-share ko sa inyo. Alam ko, namimiss mo na ang tinapay na to, kaya ang video ito para sa'yo. Let's start! Kaya ano pang inaantay natin, umpisa na natin. Ito na yung mga recipe yung linagay ko. 3½ cup ng flour, ½ cup ng powder milk, ½ cup sugar, 2 teaspoon in 1/4 yeast, 1 cup warm milk, 2 medium eggs, 1/4 cup melted butter, and 1 teaspoon salt. Ayan lang po ang ating recipe. Naglagay din ako ng ½ teaspoon ng vanilla. Itan ko to ng machine. Kung wala kayong machine, pwede naman tong i-manual. Yun nga lang, medyo mga ngawit-ngawit ang iyong mga braso. Pero exercise na din yan. Pag marunong ka mag-bake, hindi mo na kailangan bumili sa bakery ng mga tinapay ng ganito. Gumawa ka na lang, nakakasiguro ka pang malinis yung ginawa mo. Hindi ko naman sinasabing marumi yung mga nasa bakery ha, char. The best pa rin talaga yung homemade. Diba? So ayan, pinapaikot ko na yung ating machine. Kailangan dahan-dahan lang muna pagpaikot. At kapag na-mix na lahat ng mixture, pwede mo nang dahan-dahan na pataasin yung volume ng iyong machine. Kapag nakikita mong medyo watery yung iyong dough, pwede mo yan dagdagan ng paunti-unting flour. Ito na yung ating dough, napaka-perfect. Medyo watery siya kung titingnan nyo, pero okay yan. Then, ililib ko yan ng mga 1 hour para mag-double size ang ating dough. Unod lang ako ng mga nagbe-bake. So, yun, tinatry ko kapag nagugustuhan ko. Kaya eto, natuto na ako kahit papaano. O diba, hindi ko na kailangan bumili talaga ng tinapay sa labas. At ito na guys yung ating dough, nag-double size na siya. Siyempre, lalagyan natin ng kunting flour, then i-punch natin yan para ma-release yung gas niya. So, ito mo lang yung video para mas madaling mong gawin ito. So, ayan lang yung ginagawa ko. Lagyan ko syempre ng flour naman sa ibabaw, din lamas-lamas. Ang sarap talaga maglamas-lamas ng dough. Yung tuwang-tuwa ako pag nagaganyan ako. Tingnan nyo guys, makinis na yung ating dough. Ayan, renown ko. And then, hatiin ko yan maya-maya para i-divide natin yan sa paggawa ng ating star bread. Ayan, hinati ko. And then, ikakat ko naman yan pagkatapos ng ilang piraso. Ayan, tinakpan ko muna yung kalahati para hindi naman siya ma-dry. So, ayan na, ito yung kalahati. Ganyan lang yung paggawa, guys. Napaka-easy. Ako hindi ko naman talaga alam kung pag-bake. Tinitingnan ko lang kung paano nila gawin. Alam kong kaya mo rin ito. Kung ako nga nakaya ko, ikaw pa. O, diba? Basta focus ka lang kung gusto mong matuto. Focus ka lang. Makukuha at makukuha mo yan. So, madali lang. Tapos, natutuwa pa ako pag nag-bake ako. Kasi mas gusto ko pang i-improve yung pag-bake ko. Yan ang wini-wish ko sa sarili ko. Kaso dito, medyo may kakulangan sa mga tools. Kaya hindi ko magawa yung mga gusto ko. Ayan, oh. Then, renown-round ko lang yan. Ganyan-ganyan lang yung paggawa niyan, mga sisikoy. Napaka-easy. So, ayan. Hanggang sa matapos mo yung dough. So, ito na guys yung resulta. Yan, nabilog-bilog ko na siya. Then, binanasan ko siya ng milk. Pwede man na with the egg or egg. Pero ako milk lang yung gusto ko para hindi siya gaanong maamoy. Kapag egg kasi, medyo may amoy-amoy, di ba? Maamoy mo yung ng itlog. So, ganyan lang. Tapos, ikakat ko yan. Ayan. Sundan nyo lang yung video. And then pagkatapos niya, lalagyan ko din ng asukal. Tapos ililib ko naman niya ng 1 hour. Pero ako, nakita ko sa video is 1 hour. Pero sa akin, mga 30 to 35 minutes lang. Binake ko na siya. So hindi na ako nakapag-antay ng 1 hour. Kasi nga, nalib ko na rin ng 1 hour yung dough. Before ko ginawa yung ganyan. So ayan lang oh. Napakadali lang yan guys. Then pag bake niyan is 320 or 350 Fahrenheit, 180 Celsius, then 18 minutes. At ito na yung ating star bread. Thank you for watching. Please subscribe.